Sa isang maruming eskinita ng lungsod ng Ergast, isang lalaki ang binubugbog ang isang babae dahil sa hindi ito nakapagdala ng sapat na pera at ang babae na ang pangalan ay Alex, ay napatingin sa tunog ng isang teleponong nagriring mula sa kabilang gusali. Sa mga bintana, may isang lalaking palihim na tumingin sa kanya at ang lalaking iyon ay si Nicholas Brown, at bagamat sa kanya ang tumatawag na telepono, hindi niya ito sinasagot at hindi rin niya ito kailanman sasagutin. Sa halip ang kanyang kasama, na may pangalang Warwick ang sumagot at tumawag ang isa sa kanilang mga kliyente para humingi ng kanilang serbisyo. Pumunta si Nick at Warwick kay Lola Joel para alisin ang mga abala sa paligid ng kanyang tindahan ng tabako, at siya ang tumawag kanina. Nagpasalamat ang matanda sa mga binata sa kanilang serbisyo, at sinabi niyang may isa pa siyang trabaho para sa kanila subalit sinabi ni Warwick na hindi nila ito matatanggap, dahil sa may nakatakda silang pagkikita kay Inspector Chad. Habang nag-uusap sila, may narinig silang isang lalaking di nila kakilala na lumabas mula sa kalapit na eskinita, inaayos ang kanyang sinturon habang naglakad palayo at sumunod sa kanya ang parehong babae kanina, si Alex, na ngayon ay duguan na ang ilong. Pinagsabihan ni Lola Joel ang babae na maghanap ng ibang lugar para sa kanyang gawain, dahil sinasabi niyang nakakasagabal ito sa kanya at tumingin lang si Alex sa kanila bago lumakad palayo. Napansin ni Warwick na bago ang mukha niya sa bayan at sumang-ayon naman si Lola Joel, na nagsasabing marami ng hindi pamilyar na mga mukha ang dumadating at umaalis kamakailan at tinitigan ni Warwick si Alex ng may dalisay na paghanga. Hindi ito nakita ni Alex, ngunit naramdaman niyang may nahulog na bagay na malambot sa kanyang ulo at isang puting panyo iyon. Nang tumingin siya ay wala na ang mga lalaki. Samantala sa ibang bahagi ng lungsod ay malapit nang matapos ang isang pagpupulong, naroon sina Daniel Monroe, Uranos Corsica, at Loretta Cristiano Amodio na kasama ang kanilang mga bodyguard. May isang upuan na bakante, na nagpapahiwatig na may dapat pang isa sa kanila at sila ang mga makapangyarihang tao na kumokontrol sa lungsod ng Ergast. Tumayo si Corsica at binanggit ni Monroe ang tungkol sa isang grupo na nagdudulot ng gulo sa District 7, at nagtanong kung kabilang ba sila sa grupo ni Corsica. Sa halip na sumagot ay inilapag ni Corsica ang isang bigkis ng pera, hiniling na huwag magturo ng kung sino at naglabas din si Marco ang kanang kamay ni Loretta, ng isang bigkis ng pera at inilagay ito sa mesa. Naintindihan sa kanilang tatlo na si Monroe ang magiging responsable sa pag-asikaso ng bagay na ito. Sinabi ni Monroe na siya na ang bahala sa mga pag-aayos upang isang neutral na partido ang mag-aasikaso nito. Ang neutral na partido na tinutukoy ay kasalukuyang kumakain sa tindahan ng baril ni Constance Revo. Siya ay isang kakilala ni Nick at Warwick, at apo ni Lola Joel. Pagkatapos ng mabilis na kainan, nagpatuloy sila sa pagkikita kay Inspector Chad at kasama niya ang kanyang junior na si Cody. Sinabi ni Chad sa dalawa na patayin si Barry at ang kanyang organisasyon. Isa siyang bugaw na kamakailan lamang ay lumaki ang saklaw ng mga gawain, at nagpapatakbo ng negosyo sa lugar na ipinagbabawal at nais ni Chad na tanggalin nila ang bugaw, kasama na ang mga tauhan nito at lahat ng mga prostitusyon sa kanyang organisasyon. Pagkatapos nito ang pulisya na ang mag-aasikaso sa mga bangkay, at inaalok niya sila ng unang kalahati ng kanilang bayad at tiningnan ni Warwick ang file at nakita ang larawan ni Alex. Hindi niya gusto ang pagpapatigil sa mga babae, kaya iminungkahi niya na ang pulisya ay may sistema ng proteksyon sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Subalit sinabi ng inspektor na sapat na ang bilang ng mga kababaihan at bata sa kanilang pangangalaga, hindi na nila kailangan dagdagan pa ng mga prostitution at gumamit si Nick ng sign language para makipagnegosasyon, at isinalin naman ito ni Warwick. Tinanong nila kung maaari silang kumuha ng tropeyo para sa kanilang sarili at binanggit ni Chad na maaari. Ngunit binalaan niya sila na huwag gumawa ng anumang kalokohan, kung hindi ay hahabulin sila ng forefathers. Pinadala niya ang mga lalaki at tinawag silang mga handyman dahil sa kanilang serbisyo at pagkatapos ng pagpupulong na iyon, tinanong ni Cody ang kanyang superior tungkol kay Nick at una niyang akala ay kaunti lang ang salita ni Nick, ngunit napagtanto niyang maaaring mayroon siyang pisikal na kapansanan. Kinumpirma ito ni Chad, sinasabing maaaring hindi maganda ang pandinig niya kaso mayroon siyang matalim na mata na nakakakita ng lahat at sa katunayan, minamatyagan ni Nick ang punong tanggapan ni Barry na kung saan tinatanggap ng bugaw ang isang kaso na puno ng ilegal na droga. Si Barry ay isang ambisyosong tao at kasalukuyan siyang tumatanggap ng mga utos mula kay Corsica para maghasik ng gulo sa District 3 na teritoryo ni Monroe,
plano niyang unahin ang pamilya Monroe, sunod ang mga Kristiyano at pagkatapos ay ang mga Corsica. Kapag nawala na ang tatlong superpowers, magiging kanya ang syudad ng Airgast at lumabas siya at ang kanyang mga tauhan ng may kumpiyansa. Hindi alam na iyon na ang huli nilang mga salita at hinintay ni Warwick si Alex sa eskinita na madalas niyang pinupuntahan. Alam ni Alex na tinatawag sila at ang kanyang kasama bilang mga handymen na gumagawa ng kakaibang trabaho kapalit ng bayad. Nagpasalamat siya kay Warwick para sa panyo. Ngunit sinabi ni Warwick na kay Nick iyon at tinanong niya si Alex kung bakit siya nagtrabaho para kay Barry, na sinagot niya na wala siyang mapuntahan. Sinabihan niya si Warwick na umalis na siya at baka magalit pa si Barry. Lumakad palayo si Warwick na may banta na hindi na magtatagal ang kanyang pagkabugaw. Natakot dito si Alex at sinundan siya. Natagpuan ni Warwick si Nick na halos tapos na sa trabaho at iniiwan ang bugaw na nakikiusap para sa kanyang buhay at sa halip, binaril niya ito sa tuhod at lumapit ang mga handymen kay Barry, na patuloy na inaalok sila ng kanyang mga prostitution at droga kapalit ng kanyang buhay. Nagbigay galang si Warwick at nilinaw na ang mga taong lumalabag sa batas at mga basurang umaabuso sa mga babae ang pinakagusto nila, hanggang sa kamatayan at doon, ipinadala niya si Barry sa kabilang buhay. Dumating si Alex nang ilalagay na ni Nick ang mga bangkay sa tabi at sa una. Siya ay nagulat at bago siya napuno ng galit ay kinuha niya ang baril at pinutukan ang walang buhay na katawan ng bugaw at lumakad siya palayo pagkatapos noon, bago siya sinundan ni Warwick. Mamaya ang mga handyman na kasama si Alex, ay muling nakipagkita kay Chad para sa natitirang bayad at sa una ay nagalit si Chad sa pagkuha nila sa isa sa mga bugaw, ngunit sinipa ni Nick ang kotse ng pulis para ipunto na kahit may utang na loob sila sa opisyal ng pulis, hindi ibig sabihin na maaari niya silang kontrolin. Wala nang pagpipilian, pinayagan ni Chad na kunin nila si Alex at sinasabing ito ang dahilan kung bakit ayaw niya sa mga tag. Hindi alam ni Alex ang pinag-uusapan nila kaso malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. Sa ngayon ay tinanggap niya ang alok ni Warwick na magtrabaho at pansamantalang tirahan. Nakilala na natin ang mga pangunahing tauhan ng Airgast, at marami pang iba ang ipapakilala habang ipagpapatuloy natin ang kwento. Upang maunawaan ang dynamic sa pagitan ng mga tauhan, may dalawang bagay na dapat tandaan at ito ang salitang tag at ang lungsod ng Airgast mismo. Ilang araw matapos ang insidente, unti-unting nasasanay si Alex sa kanyang papel bilang hindi opisyal na sekretarya ng mga handyman, at nagiging mas komportable rin siya na nakatira kasama sila at marami din siyang bagay na gusto niyang malaman tungkol sa kanila. Nang may kumatok sa pinto, binuksan ito ni Alex at natagpuan ang isang batang babae na nagulat nang makita siya. Lumitaw si Warwick at binati ang babae bilang si Nina at suot lamang ang kanyang shorts at kasama ang komportableng damit ni Alex. Nagpapadala ito ng tiyak na mensahe sa sinumang hindi alam ang kanilang sitwasyon, at nagulat si Nina dito. Tumakbo siya palayo ngunit nabangga niya si Nick, na masaya siyang makita kahit hindi ito halata at pagkatapos linawin ang sitwasyon, ipinakilala ni Warwick ang babae kay Alex at si Nina ay isang katulong ni Dr. Theo na siyang nag-aalaga sa kalusugan ni Nick at Warwick. Nakikita ni Alex na malapit ang batang babae sa dalawang lalaking nagligtas sa kanya, sinabi ni Nina na naroon siya para humingi ng tulong at binanggit niyang nasangkot ang doktor sa ilang problema kasama ang isang tag. Dagdag pa niya, ang tag na ito ay hindi basta-basta mapipigilan ng mga normal na tao at malamang ito ay B-rank o mas mataas pa. Hindi alam ni Alex kung ano ang gagawin sa usapang ito at ang lalo pang nakakalito sa kanya ay ang gamot na ibinigay ni Nina kay Nick at di naman mukhang may sakit si Nick, kaya nagtataka si Alex kung para saan ang gamot. Sinabi ni Warwick kay Nick na mauna nakasama si Nina at susunod lang siya matapos asikasuhin ang isang gawain at pagkaalis ng dalawa, humingi siya ng pabor kay Alex at magkasama sina Nick at Nina sa paglalakad sa kalye, hindi alam na may ilang lalaki na nakatingin sa babae. Susundan sana nila ito nang binago ni Alex ang atensyon nila at inalok ang kanyang serbisyo. Tumanggi ang mga lalaki at hindi alam na nahulog na sila sa bitag at lumitaw si Warwick mula sa likuran nila at binaril sila isa-isa. Nanginginig si Alex sa ideya na basta na lang pinapatay ni Warwick ang mga lalaki nang hindi man lang sila tinatanong, pero hindi niya ito ikinagalit sa kanya at sa halip ay nagtanong siya kung ano ang isang tag. Nagsimula silang maglakad patungo sa klinik ni Dr. Theo at sinagot ni Warwick ang tanong niya, dahil nakumpirma niyang hindi katutubo si Alex sa lungsod ng Airgast at binanggit niyang hindi niya alam kung paano ito maipapaliwanag ng maayos.
ngunit ang mga tag ay isang natatanging lahi ng mga tao na may pinalakas na pisikal na kakayahan. Nagsusuot sila ng mga tag na naglalaman ng kanilang pangalan, kaakibat at ranggo nila kaya ito na lang ang tawag sa kanila at dahil sa kanilang lakas, ang mga tag ay madalas maging marahas at magulo, nagdudulot ng takot at paggalang sa mga normal na tao. Kapag nakapatay ang isang tag ito ay naging bilang ng kanilang mga napatay at ang bilang ng mga napatay ang nagtatakda ng kanilang ranggo. Ang sistema ng ranggo ay binubuo ng isang klase at nagsisimula sa D bilang pinakamahina, C, B, A at S bilang pinakamalakas. Isang numero na nagsisimula sa 5 bilang pinakamahina, 4, 3, 2, 1 at 0 bilang pinakamalakas. Samantala ay dumating sina Nick at Nina sa klinik, kung saan napapalibutan at binabantaan si Dr. Theo ng mga siga at pinangungunahan sila ng isang tag na nagngangalang Arnold, na mas matangkad kaysa kay Nick. Pagkakakita nila sa batang babae kasama ang isa sa mga handymen ay nagalit si Arnold at sinuntok ang isa sa kanyang mga tauhan, pagkatapos ay hinamon niya si Nick sa isang away at karaniwan para sa isang tag na ipakita ang kanyang badge sa isang laban, ngunit hindi ipinakita ni Nick ang sa kanya. Tungkol kay Dr. Theo, nakita niyang rank B2 si Arnold at naisip niyang tama ang tawag niya sa pagtawag kay Nick at tinawag niya si Nina sa kanyang tabi. Saka inutusan siyang pumasok sa klinik sa pamamagitan ng isang bintanang nasa likod at tumawag kay Inspector Adkins. Hindi niya mabuksan ang pinto dahil nawala ang kanyang susi at niligtas ni Theo ang kanyang nurse mula sa mga siga na sinusubukan na bihagan siya. Nagsimula ang away ni Nick at Arnold at halata na mas malakas at mas matipuno si Arnold, subalit ang bentahe ni Nick ay sa kanyang mabilis na galaw at maliit na tindig kumpara sa kanyang kalaban. Para kay Dr. Theo, alam niyang nilalaro lang ni Nick ang kanyang biktima pero nang muntik na siyang tamaan ng tubo na inihagis ni Arnold, binabantaan niya si Nick gamit ang isang syringe at inutusan siyang tapusin na ang laban. Dahil doon ay inilabas ni Nick ang kanyang espada at ang kanyang tatak na sandata, inilabas ang kanyang tag at ang kanyang ranggo ay A0 at ang labanan ay nagiging mas marahas, ngunit sa huli, ito ang naging dahilan ng pagkatalo ni Arnold. Tinamaan siya ni Nick sa dibdib na nagpabagsak sa kanya sa harapan nina Warwick at Alex na kakadating lamang sa lugar at pagkatapos ng laban, dumating si Chad at pinagalitan sina Nick at Warwick at doon ay ipinahihiwatig na ang mga laban sa pagitan ng mga tag ay kailangang ipapaalam muna sa pulisya. Dahil sa kanilang pabago-bagong pag-uugali, kailangang kontrolin ng pulisya ang sitwasyon sa lalong madaling panahon at sa loob ng klinik. Sinubukan ni Nina na mapakalma si Alex at siya ay nasa shock matapos masaksihan kung gaano ka-barbarian ang maaaring maging isang tag. Nagsimula siyang matakot at tinanong niya si Nina kung nararamdaman din ba niya ito. Naging seryoso si Nina at sinabing baka hindi lubos na naiintindihan ni Alex ang mga Twilight, ngunit nilinaw niya na hindi talaga nakakatakot si Nick. Inatasan ni Dr. Theo ang mga handymen na gumawa ng ilang mga paghahatid para sa kanya, at binigyan sila ng mga paper bag na may label ng kanilang mga tatanggap at doon ay umalis ang trio mula sa klinik at kinagabihan, sa isang abandonadong bodega, nakiusap si Arnold para sa isang pangalawang pagkakataon. Siya ay inayos na mula sa kanyang mga sugat subalit sa sandaling iyon, siya ay nasa awa ng taong umupa sa kanya para mag-recruit sa doktor at lumabas na plano niyang madukot si Nina para takutin si Dr. Theo, ngunit sa huli ay nabigo ito. Ngayon ay haharapin niya ang bayad ng kanyang kabiguan, ang huling nakita niya ay 2 pares ng mga mata na may nakakatakot na tingin, at ang huling narinig niya ay ang hiwan ng isang espada. Kinabukasan, nagising si Warwick mula sa isang bangungot mula sa kanyang kabataan at hawak niya ang kanyang duguan na kaliwang mata, natatakot sa eksena sa harap niya at nakatayo sa pagitan niya at ng bangkay ng kanyang ama at si Nick. Nakahiga si Warwick sa kanyang kama. Napansin na nanaginip siya muli tungkol dito at sa labas ng kanyang kwarto, nagising din si Alex at ngumiti siya habang tumitingin sa bintana, naaalala ang mga araw kung saan kailangan niyang magpalaboy-laboy sa pamilyar na eskinita para lamang makakuha ng mga customer. Ngunit ngayon, 2 hindi pangkaraniwang mabait na lalaki ang tumanggap sa kanya at nagalok sa kanya ng isang bagay na gagawin, hindi ito marami kaso ito ay isang simula at nakita niya si Nick na pumapasok sa kwarto. Hindi siya mukhang nakita niya, o marahil ay hindi niya talaga pinapansin ang sinumang tao maliban sa mga malapit sa kanya at sa pagitan ng 2 lalaki,
si Nick ang medyo kinakatakutan ni Alex at doon ay lumabas si Warwick mula sa kanyang kwarto at sinabi sa kanila na hindi siya makakasama sa kanila sa paghahatid hanggang mamaya, dahil kailangan niyang gawin ang kanyang tunay na trabaho. Naglagay siya ng pera sa loob ng damit ni Alex at hiniling sa kanya na bilhin ang kanyang karaniwang sigarilyo. Naguluhan at wala nang pagpipilian si Alex kundi sumama kay Nick sa kabila ng kanyang pag-alinlangan sa paligid niya. Sinubukan niyang makipag-small talk kay Nick sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa tunay na trabaho ni Warwick, ngunit hindi siya sumasagot at alam niya na bingi siya, at napangunahing nakikipagkomunikasyon siya gamit ang sign language. Kapag kinakailangan ay nakakapagsalita siya, bagaman sa paraan na katulad sa isang bata subalit hindi siya manhid, at hindi naman sa ayaw niya kay Alex at sa kalaunan ay sinabi niya sa kanya na nagtatrabaho si Warwick bilang isang gigolo, na lubos na ikinagulat niya. Ang kanilang unang hinto ay sa isang taong kapitbahay ni Lola Joel. Inihatid ni Nick ang isang kaso na naglalaman ng isang baril at habang naghihintay, bumili si Alex ng mga sigarilyo mula sa matandang babae. Sa diaryong binabasa ni Lola Joel, nakita ni Alex ang artikulo tungkol sa hindi nalutas na masaker sa pamilya Arcangelo na nangyari 22 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng brutal na kamatayan ni Dominic Arcangelo na kasama ang kanyang asawa at ang kanyang panganay na anak, ang ikalawang anak na si Wallace Arcangelo ay kinidnap naman. Pinaghihinalaang ang krimen ay isinagawa ng batang bayaran na isang mandirigma na inupahan ng pamilya. Napansin ni Lola Joel ang artikulo at nagkomento kung gaano nakatagal ang nakalipas mula noon at naalala niya kung paano niyanig ng kaso ang mundo, sa gitna ng mga anti-Twilight na kaguluhan. Ipinahihiwatig niya na ang kinidnap na anak at ang batang bayaran na mandirigma ay maaaring nagtungo at nanirahan na sa Airgast mula noon, pagkatapos ay binalaan niya si Alex na huwag masyadong magtagal kasama ang mga handymen, lalo na sa tag na iyon. Di nagtagal ay natapos na ni Nick ang kanyang paghahatid doon, umalis naman sina Nick at Alex mula kay Lola Joel at nagpatuloy sila sa susunod na tatanggap at habang naghihintay kay Nick, dumating si Warwick na dinala doon ng kanyang babaeng kliyente. Kasama ang tatlo sa kanila, itinuloy nila ang kanilang paghahatid at ang gawaing ito ay magandang aktibidad para kay Alex upang matutunan pa ang tungkol sa lungsod ng Airgast. Kahit hindi ito tuwirang ipinaliwanag sa palabas ito naman ay mahalaga na malaman ang konteksto ng setting kung saan naganap ang kwento. Ang Ergastulum ay isang lungsod na puno ng mga tag, na mas kilala bilang mga Twilight at mayroon ding mga normal na tao na naninirahan sa lungsod, ngunit ang mga tag na may mataas na ranggo ay kadalasang naninirahan sa mga madilim at tagong eskinita. Ang lungsod ay nasa ilalim ng kontrol ng 4 na pamilyang mafia, ito ay Corsica, Monroe, Cristiano at Polkley. Ang lahat ng 4 na ito ay nagpapanatili ng balanse sa loob ng lungsod. Ang mga pakete na dinadala ng trio ay naglalaman ng gamot na kilala bilang Celebrir at ito ay mahalagang medication para sa mga tag, dahil pinananatili nitong kontrolado ang kanilang marahas na mga aktibidad. Ang unang pamilyang kanilang pinaghatiran ay ang pamilyang Cristiano. Sinalubong sila ni Marco at Galahad na 2 mataas na ranggong miyembro ng pamilya at doon ay tinatanggap nila ang kanilang gamot. Ang susunod nilang destinasyon ay ang pamilyang Monroe, nasaksihan nila ang mga tauhan ni Daniel Monroe na sina Delacour at Young, na nagpapatupad ng parusa sa isang tao at ito'y nagbigay ng malaking pagkagulat kay Alex. Pagkatapos ng medyo masaklap na engkwentro na ito ay inabot naman ni Warwick ang gamot sa isa sa mga tauhan ni Daniel. Mula sa kanilang pag-uusap ay tila may malambot na puso ang pinuno ng pamilyang Monroe para sa mga handymen. Nag-alok siya kay Nick ng trabaho at isang pwesto sa kanyang ranggo, at pinahintulutan pa ang kanyang may hawak ng kontrata na tumutukoy naman kay Warwick, subalit kalmado na tinanggihan ni Nick ang alok. Ang huling hintuan nila para sa mga paghahatid ay isang bahay aliwan na pinapatakbo ni Georgiana, na kilala rin bilang Big Mama at siya ay miyembro ng pamilyang Corsica. Habang naghihintay para sa kanya, napansin ni Alex na ang mga babaeng nagtatrabaho doon ay nagkakagusto kay Warwick at napansin din niya ang mga tingin ng pagkasuka na ibinibigay nila kay Nick. Lumalabas na nagtrabaho si Warwick doon noong siya ay bata pa. Nagtanong ang isa sa mga prostitution kay Warwick kung bakit siya patuloy na nakikisama sa tag na iyon, kung iiwanan niya ito ay maaari siyang maglakad sa mga daan at tumutol dito si Alex, ngunit biglang pinapasandal ni Warwick ang bugaw sa dingding at binalaan siya na tumahimik at ito'y nagpagulat sa lahat. Lumitaw si Big Mama sa tamang oras at humingi siya ng paumanhin sa mga handymen para sa asal ng kanyang mga anak.
ipinaliwanag niya na dahil ang bahay aliwan ay nasa teritoryo ng Corsica, ang mga manggagawa ay nagbabahagi ng parehong negatibong damdamin laban sa mga tagtulad ng ulo ng pamilya. Sa kabila nito, magalang pa rin si Georgiana at tinatanggap pa rin niya ang ilan sa ilalim ng kanyang pamamahala at sa katunayan, ang gamot na hinatid ni Warwick ay para sa isang taon na dati nilang kakilala. Nang umalis sila, inutusan ni Warwick si Alex na umuwi kasama si Nick at nang hanapin niya ito, nakita niya si Nick sa loob ng isang kwarto at nakatingin sa isang babaeng nakahandusay sa kama. Hindi tuwirang sinabi sa palabas, ngunit maaaring ang babae ay isang tag na dati nang nakasama ng mga handymen, hanggang sa sakupin ng kanyang hindi matukoy na karamdaman ang kanyang katawan at nagmuni-muni si Alex at naalala ang sinabi ni Lola Joel kanina. Talaga bang mapanganib ang mamuhay kasama ang isang tulad ni Nick? Idinlip ni Alex ang natitira pang bahagi ng araw hanggang sa sumunod na umaga at nakita niya si Warwick na mahimbing na natutulog sa kanyang kwarto. Siya ay nababalot ng kanyang mga pag-aalala, bumalik siya sa eskinita kung saan siya dati nagpapalipas ng oras at humuhuni siya ng isang kanta, bago niya napagtanto na papalapit sa kanya si Warwick. Sinabi niya sa kanya na lumabas na ng Airgast bago pa huli ang lahat. Sa halip na mag-react sa payo na ito doon ay tinanong niya si Warwick kung kailan siya nagsimulang magtrabaho bilang isang gigolo, naalala niya na nagsimula siya noong siya ay bata pa nang una siyang ni-recruit ni Big Mama. Tinanong siya ni Alex tungkol sa mga rason sa buhay niya, at tila pinagnilayan ni Warwick ito bilang isang magandang tanong at ilang araw ang lumipas, kumalat ang nakakagimbal na balita sa buong lungsod tungkol sa pagkakatuklas ng ilang mga nakahandusay na katawan sa isang abandonadong bodega sa Distrito 6. Patuloy pa rin ang pulisya sa pagkilala sa mga katawan at ikinulong sina Chad, Cody at sina Nick at Warwick sa istasyon ng pulisya. Iniisip ng lahat na may kinalaman sila sa kaso ng bodega, subalit iba ang nasa isip ni Chad. Habang mahinahon na tinatanong ni Cody ang isang kalmado na si Nick at tumingin siya kay Warwick at naalala noong una niyang tinanggap sila, noong sila'y mga teenager pa lamang at nagtataka siya kung may nagbago ba para sa dalawang ito. Nagpa siya si Chad na palitan si Cody at inutusan niya ang kanyang subordinate na ibigay ang mga file kay Warwick at hayaan siyang suriin ang mga ito, habang siya mismo ay nananatili kay Nick at nakakuha si Warwick ng libro, binuksan ito at mabilis na sinuri ang mga ito. Ayon kay Cody, ang mga mukha ng mga katawan ay labis na sira kaya't nahihirapan ang forensics na kilalanin sila subalit ang ilang iba pang marka sa katawan tulad ng mga tattoo o piercings ay nananatiling nakikita, at iyon ang ginagamit ni Warwick upang maalala ang mga mukha at matukoy kung saan niya sila nakita noon. Makakatulong ito ng malaki sa pulisya upang malaman ang motibo sa likod ng massacre na ito at matapos niyang makilala ang mga ito, ibinalik niya ang mga file sa isang nakatulala na si Cody at nagtanong kung paano niya naalala ang lahat ng detalye. Kalmado na sinabi ni Warwick na magaling siya sa pagmemorya at palagi na siyang ganoon. Nakikita natin ang isang flashback ng mas bata na si Warwick na sinusuri ang isang libro at naaalala ang mga nilalaman nito. Ang mga flashback ay nagbibigay ng higit pang lalim sa mga karakter ni na Warwick at Nick, habang inihahayag nila ang katotohanan sa likod ng kasalukuyang sitwasyon. Nakikita natin na si Warwick ay nagmula sa isang mayamang pamilya noon, at dating tinawag na Wallace Arcangelo at mayroon siyang sariling tutor, na nagturo sa kanya tungkol sa pinagmulan ng droga na Celebrir. Ang droga ay nilikha bilang isang nagpapalakas ng pisikal na kakayahan, ang mga sundalong uminom nito ay nagamit ang kanilang lakas sa pinakamataas na antas at isinabak sa labanan subalit, ito ay nakakaadik at nakakalason kapag natutunaw sa mataas na dosis. Ang mga kaso ng pagkawala ng alaala at kalaunang kamatayan ay nagdulot ng pagbabawal dito, sa pagpapatuloy ng kanyang lektura tungkol sa Celebrir. Ipinaliwanag ng guro na ang mga inapo ng mga gumamit ng droga ay nagpakita ng malinaw na mga epekto sa genetika. Kapalit ng di pangkaraniwang pag-unlad ng pisikal na kakayahan, sila ay may kakulangan sa mental na kapasidad at sa karamihan ng mga kaso, kailangan nila ng araw-araw na dosis ng Celebrir upang labanan ang malakas na epekto ng pag-withdraw sa droga. Sa pangkalahatan, ang kanilang habang buhay ay mas maikli kaysa sa karaniwan, na nagbigay sa kanila ng tatak na twilights at kapag hindi nag-aaral si Wallace, ginugugol niya ang kanyang oras sa paninigarilyo sa labas ng gate ng mansyon. Doon niya unang nakilala si Nicholas Brown at ipakilala siya bilang anak ni Gaston Brown, ang lider ng mga bayaran na mandirigma ng Westgate. Sila ay kinuha ng kanyang ama upang protektahan ang pamilya mula sa lumalalang kaguluhan ng anti-twilights.
Sinabi ni Gaston na si Nicholas ang magiging bagong bodyguard ni Wallace at hindi masaya si Wallace dito, subalit hindi siya masaya sa mansyon sa lahat at may mga sabi-sabi na siya ay anak sa labas ni Domenico Arcangelo, at ito ay nagdulot ng paghihirap sa kanyang buhay. Ang pagbibigay sa kanya ng isang bodyguard na kasing edad niya na nangyari pang bingi at isang Twilight, ay hindi magpapabuti ng sitwasyon subalit napansin niya ang mga gasgas na natatamo ni Nick araw-araw, at naalala niya ang kanyang sariling mga pasa. Naging malambot ang kanyang puso patungo sa batang lalaki at sa kasalukuyan, tumanggap si Chad ng tawag mula kay Daniel Monroe na tila nasa gitna ng isang labanan at mahinahon niyang hiningi ang tulong ng mga handymen upang protektahan siya, habang binabaril niya ang isa sa mga sniper na nakatutok sa kanyang ulo. Wala nang pagpipilian si Chad kundi palayain na sina Nick at Warwick. Tumakbo sila sa paligid ng lungsod upang hanapin si Daniel Monroe at sa isang eskinita ay nadiskubre nila ang pinagputol-putol, pinaslang na katawan ng mga tauhan ni Monroe. Nagulat si Warwick nang ma-realize na ang mga sugat ay may malinis na hiwa, katulad ng mga natagpuan sa kaso ng bodega at nauunawaan niya na ang taong nasa likod ng pagtugis kay Monroe ay maaaring iyon din ang salarin at doon ay nagpatuloy sila sa pagsubaybay sa dugo. Samantala si Delacour na isa sa mga tauhan ni Monroe, ay nagawang mapigilan ang isa sa mga pangkat na umatake sa kanila at si Ivan Glazev, isa pang tauhan ni Monroe ay mukhang relax habang tila natapos na ang gulo subalit pagkatapos, nilapitan sila ng isang umiiyak na batang lalaki na lumalabas na siya ang nasa likod ng pag-atake. Madali niyang pinutol ang iba pang mga lalaki gamit ang kanyang mga kukri na kutsilyo. Tumakbo si Ivan at nagtago sa isang eskinita habang nagawang ipagtanggol ni Delacour ang kanyang sarili mula sa pag-atake. Ang maikling lalaki ay ngumiti bilang pagpapahalaga kaso ang target niya ay si Daniel Monroe, kaya't tumalon siya palayo upang hanapin ang kanyang biktima at agad na tumawag si Delacour kay Yang, nakasama ang kanilang boss kasama sina Miles at Diego. Subalit huli na at dahil ang lalaki na may mga kukri na kutsilyo ay nakahabol na sa kanila, sa kanilang pagkagulat isa siyang Twilight at base sa kanyang kasanayan sa pakikipaglaban, malamang siya ay nasa mataas na ranggo. Habang ang Twilight ay nagdudulot ng kaguluhan sa mga tauhan ni Monroe, dalawang tauhan ng ibang pamilya ang nagmasid sa sitwasyon at di nila napansin na napigilan na ni Warwick at Nick ang kanilang mga kasamahan, hanggang sa binaril ni Warwick ang isa sa kanila. Iniwan niya ang isa na nabubuhay para sa interogasyon. Matapos itali ang kanyang bihag ay binalaan ni Warwick si Nick na mag-ingat at ang umaatake ay maaaring parehong salarin sa likod ng kaso sa bodega, isang nilalang na walang takot na lumalabag sa tatlong batas. Tumingin lang si Nick sa kanya bago lumakad palayo, at nang mag-isa na siya ay lumaklak si Nick ng malaking dosis ng Celebrir para maghanda sa laban at sa mga kalye, diretso tumakbo ang Twilight patungo kay Monroe. Subalit nagawang protektahan ni Delacour ang kanyang boss sa tamang oras. Nasaktan ang sarili sa proseso at napunit ang kadena ng kanyang tag, si Delacour ay isa pang Twilight na ang rango ay D0. Tinutuya ng Twilight si Delacour subalit naramdaman niya ang pagdating ng isa pa at sa tamang oras, iniwasan niya ang espada ni Nick at isinakripisyo ang isa sa kanyang mga kutsilyo, ngumiti ang Twilight nang sa wakas na pagtanto niya na nakaharap siya sa isang kapantay. Ipinakita niya ang kanyang tag na may ranggong A0. Katulad ng kay Nick at isang mabangis na laban ang sumiklab sa pagitan ng dalawang Twilights at pinanood ni Delacour sa pagkamangha habang ang kanyang boss at iba pang kasamahan ay nagtayaan kung sino ang mananalo. Samantala sa ibang bahagi ng lungsod, isang babaeng may pulang buhok ang takbong nagmamadali sa kanyang boss at ang pangalan niya ay Ginger, at kailangan niyang makausap si Sir Paul Klee ng masinsinan. Pagkarating niya ay kinabahan niyang sinabi tungkol sa isa sa kanilang mga lalaki na ang pangalan ay Doug, na kumuha ng trabaho ng walang pahintulot at nang tanungin ni Sir Paul Klee tungkol sa trabaho, sinabi ni Ginger na tungkol ito sa pagkuha sa ulo ni Monroe na lubos naman niyang ikinagulat. Nagpatuloy sa paglaban sina Nick at Doug at bawat isa sa kanila ay magkatapat sa isa't isa, na nagiging isang nakakaaliw na palabas para sa mga nanunood at naalala ni Monroe ang isang pagkakataon kung kailan isang mababang ranggong Twilight ang umatake sa kanilang punong tanggapan, isa siyang batang lalaki na may ranggong C3. Nakakatawa pa rin para kay Monroe na nagawa ng Twilight na may rank na C3 na maghasik ng lagim sa kanyang punong tanggapan dahil sa isang mababaw na dahilan, bago pa man makapagpatuloy si Monroe sa kanyang kwento, lumapit si Warwick at ibinahagi ang natitirang detalye. Lumalabas na ang Twilight na C3 ay naghahanap ng paghihiganti para sa kanyang kaibigan at binati ng lahat si Warwick,
at sinabi niya kung ano ang nalaman niya mula sa kanyang bihag kanina at ibinunyag niya na nagtatrabaho sila para sa pamilyang Corsica, at inupahan nila si Doug para puntiryahin ang ulo ni Monroe. Hindi ito makapaniwala, dahil kilala ang mga Corsican sa pagkamuhi sa mga Twilight at ipinaliwanag ni Warwick na bago ang mga recruit at nais nilang magpakilala bilang naiiba sa natitirang pamilya, tumingin sila pabalik sa dalawang tags na ngayon ay nakikipaglaban sa ibabaw ng mga bubong. Bawat atake ay nagiging mas lumakas, na ang bawat hampas ay naglalayong makapagdulot ng nakamamatay na sugat at sa huli ay nagawa ni Doug na ihagis ang 4 na kutsilyo patungo kay Nick, na iniilagan naman niya gamit ang kanyang mga braso. Sinamantala ni Doug ang pagkakataon habang abala ang kanyang kalaban, tumalon siya patungo kay Monroe at tumakbo si Delacour upang takpan ang kanyang boss gamit ang kanyang katawan, bago pa man makasugat si Doug gamit ang kanyang kukri doon ay tumalon na si Nick sa kanya, at saka siya inihagis sa loob ng isang bintana habang siya ay bumagsak sa isang tumpok ng mga bag ng basura. Agad na tumakas si Doug bago siya mahuli at lumapit si Warwick kay Nick, na tila hindi apektado sa kanyang mga sugat o sa kanyang paligid at napagtanto ni Warwick na maaaring labis ang dosis ni Nick ng Celebrir, na nagpapataas ng kanyang pisikal na katatagan at pinipigilan ang kanyang mga pain receptors. Tumalon si Nick pabalik sa mga bubong upang habulin si Doug. Kailangan niyang tapusin ang laban bago pa man maubos ang epekto ng Celebrir, napabuntong hininga si Warwick sa pagkabigo at hiniling niya kay Miles na tawagan ang guild ni Polkley, dahil nangyari na si Doug ay isang Twilight na kaanib sa kanila. Kailangang matigil ang laban at kung magtagumpay si Nick na tapusin si Doug, magdudulot ito ng problema para sa kanilang lahat at humingi rin siya kay Monroe na magpatuloy na at iwan na ang lahat sa kanya, bago umalis ay nilinaw ni Monroe ang kanyang kwento. Ang Twilight na C3 na gumanti sa kanyang pamilya ay hindi nagsabing ginawa niya ito para sa isang kaibigan, kundi para sa kanyang may hawak ng kontrata at ngumiti si Warwick at sinabi niyang itinuturing niya si Nick bilang isang kaibigan, kahit na hindi man ito ganoon para sa huli. Napagtanto ni Delacour na ang Twilight na tinutukoy ng kanyang boss kanina ay si Nicholas Brown, ito ay nagpapahiwatig na si Nick at Warwick ay maaaring may higit pang teknikal na relasyon kaysa sa pagiging magkaibigan at nang mag-isa na, sinundan niya ang dalawang Twilight na patuloy pa ring naglalaban. Kailangan niyang pigilan sila bago dumating si Polkley subalit huli na, nasupil na ni Nick si Doug at ngayon ay ramdam na ang pagkapagod matapos ang lahat ng labanan at napansin niyang maaaring sobra ang dosis ng gamot ng kanyang kalaban. Sinubukan niyang pigilan siya, ngunit ayaw makinig ni Nick at iwi na siwas ni Nick ang kanyang espada, sinira ang huling kukri ni Doug at muling iwi na siwas para sa huling hampas, ngunit bigla na lang nawala ang kanyang biktima. Dumating si Ginger sa tamang oras at nailigtas si Doug mula sa pagtungo sa kabilang buhay, bitbit ang maliit na lalaki at tumingin si Ginger kay Nick at nabubulol sa kanyang mga salita tungkol sa paghinto ng laban. Hindi pa rin nakikinig si Nick at lumapit siya sa kanila, at sa pagkakataong ito siya ay pinigilan ni Warwick at nagpumiglas siya, at napilitan si Warwick na sabihin na ito ay isang utos. Lumalapit sa kanila ang isang malakas, maskuladong babae na may kapansin-pansing mga katangian at siya si Sir Gina Polkley, ang pinuno ng Polkley Guild at isa sa 4 na ama ng Ergastulum. Binibigkas niya ang 3 batas para sa mga Twilight na nagsasaad ng mga sumusunod, huwag kumilos laban sa mga normal, sundin ang iyong mga amo at ipagtanggol ang iyong sarili. Ang mga batas ay itinakda ng 4 na ama upang palayain ang mga Twilight mula sa pagkaalipin. Gayunpaman, naglakas loob si Doug na malabag ang mga ito at ang Polkley Guild ang namamahala sa pagmanage ng mga Twilight sa lungsod, kaya nasa kanila ang kapangyarihan na magpatupad ng mga parusa sa mga lumalabag sa mga batas. Dinukot niya ang isang baril at binaril si Doug ng bala ng Celebrir, inulit niya na si Monroe ay nasa ilalim ng proteksyon ng 3 batas, at ang kanyang pagkawala ay magdudulot ng kawalan ng balanse sa Ergastulum. Binaril din ni Gina si Nick ng bala ng Celebrir at ito ay nagdulot ng pagkabahala kay Warwick, hinawakan niya ang kanyang baril, ngunit mabilis itong inagaw ni Ginger mula sa holster at itinutok ito sa kanya. Ang buong kilos niya ay nagbago mula sa sobrang mahiyain patungo sa sobrang delikado at tiniyak ni Gina kay Warwick na naroon lamang siya upang magpatupad ng parusa sa mga Twilight. Lumapit siya kay Nick at binuhat siya at mukhang labis na nanghina si Nick, na nagpapahiwatig na gumamit si Gina ng uri ng Celebrir na kilala bilang Downer. Pinaalalahanan niya si Nick na huwag mapasobra ang pag-inom ng kanyang gamot,
lalo na ang stimulant variant na kilala bilang upper at sinabi niya na ayos lang gawin ito para sa sarili niya, ngunit hindi niya maaaring hayaan siyang magdulot ng problema sa kanyang may hawak ng kontrata. Doon ay binaril niya si Nick ng 3 karagdagang bala at pagkatapos umalis ang mga miyembro ng Polkly, wala nang ibang pagpipilian si Warwick kundi dalhin ang 2 Twilight sa klinik ni Dr. Theo. Kakatapos lang ni Nina sa pag-aasikaso sa isang pasyente nang dumating si Warwick, na hinihila sina Nick at Doug kasama niya. Agad na inasikaso ni Nina ang 2 at dahil ang mga bala na ginamit ay talagang mga glass syringes na naglalaman ng likidong gamot, madali para sa kanya na gamutin ang kanyang mga pasyente. Pagkatapos ng mga pangyayari sa pag-atake, inutusan ni Daniel Monroe ang kanyang mga tauhan na etipon ang mga katawan ng mga namatay kanina. Tinanong niya si Delacour tungkol sa kanyang mga sugat at sinabi ni Delacour na hindi niya kailangang pumunta kay Dr. Theo kaya hiniling niya kay Yang na ayusin siya. Sa paraang parang tiyuhin, sinabi ni Monroe kay Delacour na kailangan niyang maging hindi matitinag na kalasag para mas tataas pa ang kanyang buhay. Hindi niya ito magagawa kung hindi niya aayusin ang kanyang mga sugat sa tamang paraan at doon ay pinaalis niya ang 2 lalaki. Pagkatapos ay pinagnilayan ni Monroe ang impormasyong ibinahagi ni Warwick kanina, kung totoo na may kinalaman ang Corsica sa mga pag-atake ay haantong ito sa isang ganap na digmaan at kinikilala ni Monroe ang posibilidad na ito, sa parehong paraan na kinikilala niya ang Ergastulum bilang isang lungsod kung saan hindi maiiwasan ang digmaan. Sa ibang bahagi ng lungsod, nakikipag-usap si Ivan sa isang lalaking nakatago sa dilim at mula sa kanilang pag-uusap, tila si Ivan ay isang tiktik na pinadala ng ibang pamilya upang magmanman kay Monroe at tumulong sa pagwakas sa kanya. Inamin ni Ivan na hindi niya inaasahan ang Twilight at muntik na siyang mapatay kanina, swerte na lang at nakatakas siya at tungkol sa mga katawan sa bodega, nag-aalala ang ibang lalaki sa dilim na baka idagdag ng inspector ang kaso sa kanya. Ngunit tiniyak ni Ivan na hindi ito mangyayari, dahil mayroon siyang sariling tiktik sa departamento ng pulisya upang makialam sa investigasyon at mukhang may nagbabadyang gulo sa Ergastulum sa mabilis na bilis. Malapit na, maaaring magambala ang balanse ng kapangyarihan bago pa man malaman ng kahit sino ang nangyayari at sa isa pang hanay ng mga flashback, nakikita natin ang higit pang mga detalye kung paano nabuo ang pagkakaibigan ni Nick at Warwick, at ang magkatulad na dilema na kanilang pinagdaanan tungkol sa kani-kanilang mga ama. Binigyan ni Gaston si Nick ng isang table task ng Celebrare at ang komento ng isa sa mga bayaran na mandirigma kung gaano kasunurin si Nick, na sinagot ni Gaston na siya ay isang Twilight na wala ng pagpipilian. Halata na hindi masyadong nagmamalasakit si Gaston sa kanyang anak at ipinapahiwatig na pisikal niya itong inaabuso at inihayag din niya na pinatay niya ang ina ni Nick. Samantala nagpa siya si Wallace na turuan si Nick kung paano magbasa o magsulat at napansin niya ang ilang mga pasa sa braso ni Nick, at tinanong kung paano niya ito nakuha. Sumagot si Nick na nahulog siya at malungkot na ibinahagi ni Wallace ang kanyang madalas na pagkahulog din, na istorbo sila ng isang ingay na nagmumula sa hardin at mukhang may mga nanghimasok sa hardin, nadinig ni Wallace ang kanyang ama na nag-uutos na panatilihing ligtas ang kanyang pamilya maliban sa kanya. Isang tunog sa bintana ang nagpapalingon sa kanya at sa kanyang pagkagulat, tumalon si Nick mula sa bintana na 3 palapag ang taas na papunta sa damuhan, kung saan nagawang niyang patayin ang nanghimasok. Kalaunan ay pinagalitan ni Dominic sina Gaston at ang kanyang anak dahil sa pagdungis ng kanyang hardin ng dugo, pagkatapos uminom ng sobrang dami ng alak, ipinahid niya ang kanyang galit kay Wallace at inakusahan siya ng pagpaplano na patayin siya. Mariing itinanggi ni Wallace ang lahat, ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang ama at binato ni Dominic ang isang bote ng alak malapit sa ulo ng kanyang anak at iniwan siyang umiiyak. Masasabi nating parehong nakaranas ng pang-aabuso sina Nick at Warwick mula sa kanilang kanya-kanyang mga ama noong sila ay bata pa. Ang kanilang sitwasyon bilang amo at bodyguard ang naglapit sa kanila sa isa't isa, at nagbigay daan upang magkaugnayan sila sa paraang hindi maipaliwanag ng iba. Sa kasalukuyan, naging stable na ang kalagayan ni Nick salamat sa pag-aalaga ni Nina at ipinaabot ni Warwick ang kanyang pasasalamat, saka sinabing babalik siya sa kanilang opisina upang tingnan si Alex. Bago umalis ay may 2 bagay siyang sinabi kay Nick. Una, ayaw niyang sabihin ang salitang utos dahil hindi ito tama para sa kanya at pangalawa, ibinunyag niya na plano ng Corsica na mapagulo ang balanse sa Ergastulum. Ang susunod nilang target ay ang pamilyang Kristiyano,
ibinahagi rin niya ang kanyang nadiskubre tungkol sa mga katawan na natagpuan sa kaso ng bodega at lahat sila ay mga Twilight, kabilang si Arnold na nakalaban ni Nick kanina. May nagtatarget sa mga Twilight at hindi pa malinaw kung direktang kasangkot ang Corsica at anuman ang kaso, malinaw na target si Monroe at ang mahalagang figure sa kilusang pro-Twilight. Malapit ang ugnayan ng pamilyang Kristiyano sa kanya, at ang pag-atake sa kanila ay magiging pag-atake rin sa pamilyang Monroe at sinabi ni Warwick na malaki ang utang na loob niya kay Monroe, kaya nangako siyang gagawin ang lahat upang protektahan ang pamilya. Ang tanging hiling niya ay ang kasiguruhan mula kay Nick na susuportahan siya at pagkaalis ni Warwick, umupo si Nick at pinagnilayan ang sinabi ng kanyang kasama at nakangiti siya ng mapait habang tinatanggap ang kanyang tadhana bilang isang Twilight. Bumalik si Warwick sa opisina at nag-aalala siya kay Alex na hindi sumasagot sa kanyang mga tawag buong araw. Sa kanyang pagkagulat imbis sa halip na si Alex, si Dr. Theo ang kanyang nadatnan at lumalabas na habang nakikipaglaban sila kay Doug, nakakaranas si Alex ng mga guni-guni na parang bumalik sa buhay si Barry. Sinabi ng doktor na ito ay isa sa mga sintomas ng pag-withdraw mula sa mga TB pills na dati niyang iniinom. Mukhang pinainom siya ni Barry ng mga pills na iyon upang mapanatili niya si Alex at iba pang mga prostitution sa ilalim ng kanyang kontrol, at ngayon si Alex ay nagdurusa sa pagpapakita ng malubhang sintomas ng kanyang pag-withdraw. Nagmadali si Warwick na hanapin siya at natagpuan niya si Alex sa eskinita. Sinubukan ni Alex na akitin siya at ibig sabihin ay nakakaranas pa rin siya ng mga guni-guni. Sinuntok niya si Alex sa ulo na nagdulot ng matinding sakit sa kanilang mga ulo. Ngunit epektibo ito, dahil nagising si Alex at humingi ng tawad sa kanyang asal at tiniyak ni Warwick na ayos lang ito, at nagbiro pa na naging mas maganda ang kanyang pinakamasamang araw dahil nahawakan niya ang puwit ni Alex. Nagkunwaring nagalit si Alex, ngunit nagpapasalamat siya sa pagligtas sa kanya ni Warwick at ipagpapatuloy natin ang kwento ng mga handymen na sina Nicholas Brown at Warwick Arcangelo, at ang nagbabadyang gulo na siguradong magpapagulat sa lungsod ng Ergastulum. Patuloy na binabangungot si Warwick tungkol sa kanyang kabataan, partikular na noong panahong nalaman niya ang kondisyon ni Nick bilang isang Twilight at dahil sa stigma ng pagkakaroon ng maikling habang buhay, hindi nakapagtataka na walang pag-asa ang mga doktor na magamot sila. Determinado si Warwick noon na dapat asikasuhin si Nick, at tumanggi siyang maniwala na walang magagawa at nang magising si Warwick, nagulat siya na magising sa mga bisig ni Alex at narinig niya ang kanyang mga hikbi at naisip niyang maaaring makapagbigay siya ng kaunting ginhawa. Nagpapasalamat siya sa kanyang presensya, kahit paano siya'y nababagabag pa rin ng kanyang mga panaginip at naalala niya na tinanong siya ni Alex tungkol sa kanyang mga dahilan, ang mga rason ng pamumuhay sa ganitong paraan. Binanggit niya sa kanya na walang sagot na dumating sa kanya noong bata pa siya nang tanungin niya ang parehong katanungan at kahit ngayon, ito'y nananatiling hindi malinaw sa kanya. Samantala pabalik sa klinik ni Dr. Theo, si Nick ay may malay na at gumala kasama si Doug at natutuwa si Nina na pareho na ang kanyang mga pasyente ay ganap nang nakarecover mula sa kanilang paglalaban ilang araw na ang nakaraan. Natuklasan ni Doug na si Nick ay bingi, bilang isang uri ng compensation sa pagiging pisikal na malakas bilang isang Twilight, at siya'y mula sa Westgate na isang tagalabas katulad niya. Tungkol kay Doug, ang kanyang compensation ay ang kanyang hindi paglaki at siya ay talagang 21 taong gulang na at nagmula sa Southgate, dumating si Inspector Chad Adkins na nakagambala sa kanilang pag-uusap. In-inform ni Chad si Doug na i-ground siya ng Polkley Guild dahil sa kanyang mga aksyon at inalok niya ang Twilight na ihatid siya pauwi, ngunit bago iyon, nakipag-usap muna siya kay Dr. Theo tungkol sa mga otopsya na ginawa niya sa mga bangkay na sangkot sa kaso ng bodega. Habang naglalaro sina Nick at Nina na tumalon mula bubong hanggang bubong, sinabi ng doktor sa inspektor ang mahahalagang natuklasan ng otopsya at kinumpirma niya na lahat ng biktima ay mga Twilight. Inilahad niya ang sumusunod at lahat ng biktima ay nasa rurok ng kanilang buhay. Ang kakulangan ng mga sugat na depensa ay nangangahulugang ang mga biktima ay pinigilan laban sa kanilang kalooban, at ang mga mutilation ay nangyari habang sila ay buhay pa. Nababahala. Sinabi ng inspector na mahirap silang kilalanin lahat ng walang kanilang mga tag, ngunit malaki ang naitulong ni Warwick sa paggawa ng unang hakbang at natatakot siya na ang kaso ng bodega at ang pag-atake kay Daniel Monroe kamakailan, ay magiging hudyat sa isa pang anti-Twilights na kaguluhan na katulad ng nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Pagdating sa pag-atake, nagtipon ang 4 na ama ng Ergastulum upang pag-usapan ito at dumalo sina Daniel Monroe,
Uranus Corsica, Loretta Cristiano Amodio at Gina Polkly. Inakusahan ni Loretta si Corsica ng pagpaplano sa pag-atake at pag-upa ng isang Twilight, kilala ng lahat sa kanila at sa buong lungsod na hindi tagahanga ng mga Twilight si Corsica. Kinamumuhian niya sila ng may pasyon ngunit mariin itong itinanggi ni Corsica. Makipagsabwatan sa mga Twilight, mas gusto pa niyang gumapang sa imburnal kaysa may ugnay ang kanyang pangalan sa mga halimaw na iyon at pinapakalma ni Monroe ang lahat, mukha siyang relax kahit pa hindi nagtagumpay ang tangka sa kanyang buhay. May iniisip siya at ibinahagi niya ito sa iba at sa kamakailang kaso sa bodega, ang tumataas na bilang ng mga biktima ng Twilight at ang pag-atake sa kanyang buhay, ligtas na pinapalagay na may mga puwersa mula sa labas ng ergastulum ang kasangkot. Tungkol sa dahilan na walang tiyak na sagot, ngunit tila may nagtatangkang wasakin ang balanse sa lungsod at ang anunsyong ito ay nagdulot ng masamang kutob sa ibang mga ama. Bumalik sa klinik, binisita ni Alex si Dr. Theo para sa follow-up check-up at nagsisisi siya sa mga gasgas na naibigay niya sa doktor noong siya'y nag-withdraw, ngunit binaliwala ito ng doktor at sinabing natural lang iyon. Nagreseta siya ng gamot sakaling lumakas pa ang mga sintomas at nang mag-alok si Alex na magbigay ng kapalit sa kabaitan ni Dr. Theo, sinabi ng doktor na sapat nang gumawa siya ng candy para kay Nina at doon ay umalis na sila ni Nick. Gamit ang sign language, ipinahayag ni Alex ang kanyang pasasalamat kay Nick sa pagtanggap sa kanya, ngunit tinanong niya kung maaari siyang manatili pa habang naghahanap siya ng bagong tirahan at bilang tugon, sinabi ni Nick na pagbutihin niya ang kanyang sign language. Maaari siyang matuto pa mula sa aklat na ginamit niya noon para matuto, ang parehong aklat na ibinigay sa kanya ni Warwick noong sila ay bata pa at naalala niya na si Warwick ang nagudyok sa kanya na magbasa at magsulat, noon si Warwick ay kilala bilang Wallace at si Nick ay itinalaga upang maging bodyguard niya. Ito ay noong panahong tumitindi ang mga kaguluhan laban sa mga Twilight, at ang mga bayaran na mandirigma na kinuha ng pamilya ni Wallace ay abala sa pagprotekta sa kanila. Nagkasakit siya isang beses at kailangang magpahinga para makabawi. Nang gumaling siya ay nalaman niyang binili siya ni Wallace mula sa kanyang ama at maaaring para sa kanyang kapakanan, dahil inaabuso siya ng kanyang ama at nagulat siya nang malaman niya ito ang ama ni Wallace ay hindi mabuti at masama ang pagtrato niya sa kanyang anak, dahil ito'y isang anak sa labas. Ang pagbabago ay nangyari noong nahuli siyang naninigarilyo ng kanyang ama. Binugbog siya nito ng malala at nagpas siyang patayin ang sigarilyo sa kanyang mata at tumingin si Wallace sa pinto upang makita si Nick na nanonood. May binibigkas siya subalit ang sakit mula sa sigarilyo ay nagpapawala sa kanyang iba pang alaala. Ang susunod na alam niya na ang kanyang ama ay nakahandusay sa sahig, duguan at walang buhay. Ang kanyang ina at kapatid na lalaki ang magiging kasunod at nang magtangka si Nick na tapusin ang kanyang buhay, pinigilan siya ni Warwick at nagagalit siya sa lahat at di niya hahayaang makawala si Nick. May utang siya rito at ang alaala ng masaker sa kanyang pamilya ay bumalik kay Warwick, nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa kanyang bulag na mata at lumapit sa kanya si Deleco, pinag-usapan nila ang mga kamakailang pag-atake sa mga Twilight. Binalaan siya ni Deleco tungkol sa kaligtasan ni Nick at sa huli si Warwick ang may hawak ng kontrata ni Nick. Nagkunwari si Warwick na walang pakialam dito pero sa totoo nag-aalala siya para dito at kaibigan niya ito kahit anuman ang iniisip ng iba. Marahil dapat seryosohin ni Warwick ang babala ni Deleco, ang tunay na mga salarin sa likod ng mga pag-atake ay kumikilos na naman at si Erica at Mikhail ay kakatapos lang patayin ang kanilang mga pinakahuling biktima, at patungo na sila upang maghanap pa ng iba. Sa isang pagkakataon, nagdaan si Erica malapit kina Nick at Alex at hindi napansin ni Alex, ngunit ang mga likas na ugali ni Nick ay nagsasabi sa kanya na magiging kasangkot siya sa isang matindi at brutal na pangyayari sa mga susunod na araw. Nagpatuloy ang mga pag-atake sa mga Twilight kinabukasan at kahit ang mga normal at mga karaniwang tao na hindi umaasa sa Celebrate ay sumali na rin sa gulo, ang kanilang mga gawa ay mas magaspang kumpara sa mga salarin na malinis na pinuputol ang kanilang biktima. Si Chad at ang kanyang junior na si Cody ay nakakolekta lamang ng mga bangkay at pinagtatambak ang mga ito sa morgue. Sa kabilang dako ng lungsod ang mga handymen na kasama si Alex, ay nagtungo upang ayusin ang tindahan ni Constance. Dahil nagpapatakbo siya ng isang tindahan ng baril, hindi nakakagulat na ang mga mainit ang ulo ng mga customer ay nawawalan ng kontrol at ipinapaalam ni Warwick kay Alex na dadalo sila sa kasiyahan na inihanda ng pamilyang Kristiyano ng gabing iyon. Bago pa man siya makapag-react o magtanong tungkol dito,
inanyayahan siya ni Constance sa loob para mag-tea at habang nag-uusap ang dalawang babae, nagkaroon din ng kanilang pag-uusap ang dalawang lalaki sa labas. Nagtanong si Nick kung magkano ang isisingil nila sa mga Kristiyano para sa kanilang serbisyo ng gabing iyon, at binanggit ni Warwick ang isang halaga na mas mababa kaysa sa inaasahan ni Nick at sinabi ni Warwick na hindi kasing yaman ng ibang pamilya ang mga Kristiyano sa kabila ng pagiging isa sa mga ama ng lungsod. Pinag-usapan din nila ang sinabi ni Monroe kay Warwick noong siya ay inatake, nang sabihin ni Monroe na tinukoy ni Nick si Warwick bilang kanyang may hawak ng kontrata at sa teknikal na mga termino, totoo ito dahil binili niya si Nick mula sa kanyang ama. Gayunpaman ay ayaw ni Warwick sa terminong iyon, at mas gusto niyang tawagin ang kanilang relasyon bilang mga kasosyo o kahit mga kaibigan. Dumating si Lola Joel sa puntong iyon upang bantayan ang pag-aayos sa tindahan ng kanyang apo. Nang pumasok siya ay nagulat siya na makita si Alex at matapos ang kanyang babala noon, inaasahan niyang umalis na ang babae sa mga handymen at nalaman ni Constance na dating bugaw si Alex, ngunit matalino na sinabi ni Lola Joel na babalik din siya doon balang araw. Tiniyak ni Constance kay Alex na hindi ibig sabihin ni Lola Joel ang anumang masama sa kanyang pangungusap, pagkatapos ay tinanong niya si Alex kung may plano ba siyang bumalik sa kanyang pamilya at para bang may kumalas sa loob ni Alex. Bigla niyang nakita ang mga imahe ng isang batang lalaki sa kanyang isipan at napagtanto niyang mayroon siyang nakababatang kapatid. Habang lalo niyang naaalala, lalo pang lumalakas ang guni-guni ni Barry na lumulutang sa ibabaw niya at sa kabila ng panginginig, nakilala niya na isa itong panibagong pag-atake ng kanyang mga sintomas. Sinubukan niyang abutin ang kanyang gamot subalit nahihirapan siyang buksan ito at sa kabutihang palad, naroon si Nick upang gawin ito para sa kanya at kumalma siya at malugod na nagpasalamat sa suporta. Nang matapos ang pag-aayos, inimbitahan sila ni Lola Joel sa loob upang kumain ng ilang merienda at hinihila ni Constance si Nick sa loob, iniwan sina Warwick at Alex at pagkatapos ng ilang sandali ay sinimulan ni Warwick ang paghingi ng tawad sa hindi pag-aalaga sa kanya. Sinabi ni Alex na ayos lang, at ibinahagi ang alaala ng kanyang nakababatang kapatid na sa wakas ay bumalik sa kanyang isipan, tiniyak niya sa kanya na ang mga alaalang napigilan ng TB pill ay babalik maaga man o huli. Kalaunan ng gabing iyon ay dumalo sila sa soiree at pumasok sina Warwick at Alex sa isang club na tinatawag na Bastard at isang establishment na pag-aari ng pamilyang Kristiyano. Dala ni Warwick ang mga bulaklak para kay Loretta, na napansin si Alex at tinawag siya sa kanyang buong pangalan na Alex Benedetto. Ipinakilala ni Warwick ang babae bilang pinuno ng pamilya at nagulat si Alex, hindi niya inaasahan na ang isang maliit na batang babae ang namumuno sa isang impluwensyal na pamilya. Si Marco Adriano ay pumapasok at nagpapaliwanag ng ilang mahalagang bagay sa kanya, si Loretta ay humalili sa posisyon ng kanyang ama matapos itong pumanaw at sa kabila ng kanyang edad, sapat siyang matalino upang maunawaan ang papel ng kanyang pamilya at pati na rin ang mga papel ng iba, sa pagbabalanse ng mga kapangyarihan sa Ergastulum. Ang Polkly Guild ay nagpapadala ng mga Beerang Twilight para sa proteksyon ng bawat pamilya. Ang pamilyang Kristiyano ay nagbibigay ng mga ruta ng supply para sa celebrate sa loob ng lungsod. Ang pamilyang Monroe ay nakikitungo sa commerce at nagbibigay ng mga oportunidad sa negosyo para sa mga Twilight na hindi kaanib sa Polkly Guild, habang ang pamilyang Corsica ay humahawak sa mga armas at mga bisyo. Pagkatapos ng maikling aralin na iyon, si Marco kasama si Galahad Woher ay natutuwa sa pagpapakilala sa kanilang sarili kay Alex at nalilito si Alex, ngunit hindi pumapayag si Loretta sa anumang iyon. Sinipal niya si Galahad sa binti at sumali si Warwick sa biro at sinisingil si Galahad ng $100 para sa pagsilip, na nagkakahalaga sa kanya ng sampal mula kay Alex at ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan ay napaka-ordinaryo at pakiramdam ay kumpleto. Walang mag-iisip na may mga kaguluhan na nangyayari na sa paligid. Si Nick ay nasa rooftop, pinagmamasdan ang gulo na nangyayari sa mga kalye at maraming tao ang tumatakbo, upang makatakas o habulin at lumapit si Warwick sa kanya at nagkomento tungkol sa kanilang trabaho. Kahit na hindi magbabayad ng malaki ang mga Kristiyano para sa kanilang serbisyo, kahit papaano ay nakakakuha sila ng mainit na pagkain para dito at ang trabaho nila para sa gabing iyon ay ituro ang lahat ng pinagbabantaang Twilight papasok sa club. Bilang tugon sa mga kamakailang pag-atake, nagpasya si Loretta na magdaos ng isang soiree upang kahit papaano ay magbigay ng kanlungan para sa mga Twilight, at ang mga handyman ang mas mainam na kandidato upang matiyak na walang magkakamali.
Sina Nick at Warwick ay nagtungo sa trabaho, at sinimulan nila sa pamamagitan ng pagliligtas sa isang grupo ng mga tag na hinahabol ng mga normal at naiwan sa club. Pinagnilayan ni Alex kung gaano kapayapa ang gabi. Naiisip niya na matagal na mula nang maranasan niya ang ganitong bagay, at bihira niyang pahalagahan ang ganitong mga sandali at mukhang relax siya at humuhuni siya ng isang tono na narinig ni Galahad, subalit hindi lahat ng magandang bagay ay nagtatagal. Narinig niya ang isang putok ng baril na hindi kalayuan sa club at tatalikod sana siya para humingi ng tulong nang pigilan siya ni Galahad. Inutusan niya siyang magkunwari na walang alam saka itinuro ang mga bintana ng gusali sa tapat nila. May mga anino ng mga lalaki doon, tila nanunood at ipinaliwanag ni Galahad na ang pamilya ay nasa ilalim ng patuloy na pagmamatsyag ng gobyerno, at dahil dito ay hindi sila maaaring direktang tumulong sa mga Twilight. Umaasa lamang sila sa mga handymen upang gawin ang trabaho, ngunit kahit na may kasanayan sila, may hangganan lamang ang magagawa nila at itinuro rin ni Galahad kay Alex na tingnan ang dance floor. Doon niya napagtanto na karamihan sa mga parokyano ay mga Twilight, at ang club ay nag-aalok ng kanlungan sa isang diskretong pamamaraan at para mailihis ang kanyang atensyon, inanunsyo ni Galahad sa lahat na si Alex ay maghahandog ng isang pagtatanghal. Nag-alinlangan siya sa una subalit sa paghihikayat ni Loretta at ng mga manonood, pumayag din si Alex at kumanta siya ng blues na nakakakuha ng atensyon ng kanyang mga tagapakinig. Hindi layunin ni Alex na maging isang mang-aawit subalit mayroon siyang boses na nakakapagpakalma ng kaluluwa. Kumanta siya at naaalala ang panahong inaawitan niya ang kanyang nakababatang kapatid bilang isang lullaby. Sa labas ng club may isang lalaking nakasuot ng hoodie ang nakarinig ng melodya at tinangkang pumasok. Ang melodya ay nagdudulot sa kanya ng mga alaala mula noong siya ay bata pa at inaawitan siya ng kanyang nakatatandang kapatid upang mapakalma. Subalit hindi siya pinapapasok ng mga bouncer nang walang pahintulot at sa malapit. Sina Nick at Warwick ay abala sa pagprotekta sa mga Twilight laban sa kanilang mga mangangaso. Ang mga tag na tao ay may mababang ranggo na Class D at Number 5. Hindi sila gaanong naiiba sa mga normal, ngunit ang diskriminasyon laban sa kanila ay sobrang taas at mapanganib at matapos masiguro na ang mga normal ay napigilan, inakay ng mga handymen ang mga ito patungo sa club. Isa sa kanila ay isang inang may kargang sanggol, lumingon ng may pag-alinlangan at binigyan siya ni Warwick ng kindat at pagbati bilang pagtiyak at nang matapos ang pagtatanghal ni Alex, lahat ay pumalakpak para sa kanya. Ito ang unang beses niyang magtanghal sa harap ng madla at siya ay nagpakumbaba sa pagkaalam na pinahahalagahan ng mga tao ang kanyang awit. Lumapit sa kanya si Loretta at binati siya sa isang mahusay na pagtatanghal, at inalok siya nito ng trabaho upang maging isang mang-aawit sa kanyang club. Sinabi ni Loretta na ipinaalala sa kanya ni Alex ang kanyang yumaong ina, na dati ring isang bugaw bago magpakasal sa kanyang ama at naging isang mang-aawit sa club at ang kanilang pag-uusap ay naputol nang may magbigay alam kay Loretta tungkol sa pagdating ni Ivan mula sa pamilya Monroe. Habang papalapit siya kay Ivan, hindi niya napansin ang isang Twilight na mukhang may masama na balak sa kanya at naalala ng lalaki na naroon siya, hindi upang magtamasa ng mapayapang kanlungan, kundi upang iligtas ang kanyang anak na babae mula sa pagkatay. Naroon si Ivan upang ihatid ang ipinangako na pera kay Loretta at pagkatapos ng transaksyon, lumapit si Ivan sa Twilight at lihim na ipinakita sa kanya ang isang putol na tainga. Ang morbid na bagay ay tila nagpapagalit sa lalaki na biglang tumayo at sinusugatan ang taong malapit sa kanya. Pagkatapos ay tinangka niyang habulin si Loretta, ngunit sinuntok siya ni Galahad at 4 pang mga Twilight ang sumugod sa babae. Sumugod din si Marco at napigilan sila at nagtataka ang pamilya Kristiyano. Napapatanong kung bakit sasalakayin ng isang Twilight ang isang taong tumatanggap sa kanila at lumapit si Loretta sa lalaking nagsimula ng gulo, ipinakita pa rin niya ang awa sa kanya at bilang bayad, hiniling niya na malaman kung sino ang utak sa likod ng lahat ng pag-atake. Ang lalaki na masyadong natatakot para magsalita ay piniling tumakas subalit nahuli siya ni Mikhail sa literal na paraan. Ang batang lalaki ay bahagi ng duo na nasa likod ng mga kamakailang pagpatay sa Twilight. Ang ipinakitang pagkauhaw sa dugo ni Mikhail ay nagdulot ng takot sa mga parokyano ng club, at lahat ay tumakbo para sa kanilang mga buhay at may nagtulak kay Loretta, at malamang na siya ay babagsak sa nabasag na salamin kung hindi siya nasalo ni Alex. Sa gitna ng kaguluhan, walang nakakita kay Ivan na mahinahon na lumabas ng club at nakilala niya si Erica na isa pang miyembro ng duo at sa labas ay nagbigay siya ng utos na patayin silang lahat.
Nag-uusap sina Nick at Warwick tungkol sa pagbabalik sa club at nang biglang maging alerto ang ilong ni Nick at bigla siyang naging mapang-aso. Sinundan siya ni Warwick at sa paggawa nito ay nakatagpo siya ng isang babae na tumatakbo palayo sa isang bagay. Doon niya nalaman na ang club ay inaatake at di makapaniwala ang babae na nasaksihan niya ang isang bata na pumatay sa lahat ng mga Twilight at kolektahin ang kanilang mga tag na parang wala lang. Napagtanto ni Warwick na ang mga umaatake sa club ay maaaring pareho sa mga responsable sa kaso ng nangyari sa bodega. Inutusan niya si Nick na magpatuloy at bigyan siya ng oras. Ito'y may ngiting demonyo at agad na pumayag si Nick. Sa club ay nasa pasilyo ng ruta ng paglabas sina Loretta at Alex. Binigyan ng babae si Alex ng isang punong baril at inutusan siyang umalis, bago siya mismo bumalik sa loob upang tulungan ang kanyang mga tauhan. Natatakot si Alex, lalo na nang magsimula siyang makakita ng mga pangitain ng kanyang nakababatang kapatid na tumatakbo kasunod ni Loretta. Sa halip na magpatangay sa kanyang mga takot at sintomas, sinundan ni Alex si Loretta. Walang tao sa club maliban kina Marco at Galahad na lumalaban kay Mikhail at isa lamang siyang bata. Ngunit napatunayan niya na siya ay isang karapat-dapat na kalaban para sa mga lalaking ito at naibalik nila ang mga tag na kinuha ni Mikhail mula sa kanyang mga biktima, na nagpapagalit sa bata at ginawa silang target niya. Sa isang punto, nagawa ng dalawa na matrap siya gamit ang mga wire ni Marco subalit dumating si Erica sa tamang oras upang palayain siya at naging 2 versus 2 ang laban, pero labis na nalampasan ng bilis ni Erica ang mga Kristiyano. Pinutol niya ang kwintas ni Marco na may hawak na singsing na mahalaga sa kanya, sinugod ni Mikhail si Galahad at madali siyang napasuko at pagkatapos ay sinugod niya si Marco, na nakahandusay din sa sahig. Pupunteryahin sana ni Mikhail si Marco gamit ang isang basag na bote kung hindi lang binaril ni Loretta ang bata. Iniilaga ni Erica ang mga bala gamit ang kanyang espada, at tumalon patungo sa ikalawang palapag kung saan naroon si Loretta. Ngunit dumating si Alex sa tamang oras upang iputok ang kanyang mga bala sa salarin, ginawa siyang susunod na target ni Erica at bago pa man niya maputol ang leeg ni Alex, dumating si Nick at hinawakan siya at doon ay nagulat si Nick nang makita niyang mabuti ang babae. Si Erica na may blonde na buhok, asol na mga mata at malamig na kilos ay kamukhang-kamukha ni Delacour at nakilala niya siyang nakababatang kapatid ni Delacour na nawawala na ng maraming taon at sa ilang galaw, nasuri niya na nakamit ni Erica ang mga kasanayan sa mataas na antas bilang isang assassin. Ngumiti si Nick at iniisip na ito ay magiging isang kawili-wili na laban upang makakuha pa ng ilang oras, samantala umaakyat si Warwick sa hagdan patungo sa rooftop at kung tama ang kanyang hinala, na ang mga umaatake sa club ay pareho sa mga responsable sa mga pagpatay sa Twilight, kailangan niyang humingi ng tulong. Binaril niya ang isang flare gun na agad na nagpailaw sa kalangitan at nakita ng lahat ng mahalagang tao sa lungsod ang senyales, at ang mga kinakailangang tulong ay nagmadaling dumating para umaalalay. Pagkatapos nito, diretso si Warwick sa club at kung saan nakita niya ang mga katawan ng mga Twilight at mga bantay, kalat-kalat sa lupa at walang pag-alinlangan at doon ay tumitingala siya sa bintana at nakita niyang nakikipaglaban si Nick sa isa sa mga umaatake. Nakilala rin niya si Erica at sa loob ay nagawang saksakin ni Erica si Nick subalit sa kabutihang palad, dumating sina Ginger at Doug na agad na ipinadapa ni Ginger si Erica sa sahig at sa labas ay inutusan ni Inspector Adkins ang kanyang mga tauhan na harangan ang lahat ng posibleng mga lagusan. Alam ni Erica na sila ay naka-corner na, at naramdaman niya na si Ginger ay hindi basta-basta nakalaban at alam na nagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya, tumakas sina Erica at Mikhail sa pamamagitan ng bintana. Kinalaunan ay nakipagkita siya kay Ivan, na nagtatamasa ng kanyang banayad na paghaplos sa kanyang buhok at nakikipag-usap si Ivan kay Corsica at binabalitaan siya sa mga nangyari. Nasiyahan sa ulat at tinapos ni Corsica ang tawag at hinarap ang mga tao na tinatawag niyang mga Esmanets. Kabilang dito ang batang lalaki kanina, na sinusubukan na pumasok sa club nang marinig ang pag-awit ni Alex. Lumalabas na siya ay si Emilio Benedetto at ang nakababatang kapatid ni Alex. Kinabukasan, ang pag-atake sa club ng pamilya Kristiyano ay naging pangunahing balita at nakaupo si Emilio sa rooftop, kasama ang kanyang mga kasamahan at sila ay ngumiti habang nakikinig sa balita, alam na malapit na nilang dalhin ang kaguluhan sa lungsod. Bumisita sina Nick, Alex, Galahad at Marco kay Dr. Theo para magpagamot ng kanilang mga sugat. Hindi natuwa ang doktor nang malaman na napasobra na naman sa gamot si Nick.
Ipinakita niya ang isang uri ng kalupitan kay Nick na ikinabahala ni Alex at tinanong niya si Nina tungkol sa doktor. Ipinaliwanag ng batang nurse na iyon lamang ang paraan ng doktor upang magpakita ng pag-aalala. Si Dr. Theo lang ang tanging doktor sa lungsod at malaki ang malasakit niya sa mga Twilight. Gumagawa siya ng sarili niyang formulasyon ng Celebrir gamit ang mga sangkap mula sa black market, at ibinebenta ito sa mababang presyo para sa mga mahihirap na Twilight sa lungsod. Ang gamot na inaprubahan ng gobyerno ay sobrang mahal, kaya maraming tao ang umaasa sa doktor at masasabi na nakakuha siya ng respeto mula sa mga taong itinadhana ng maghirap sa buhay. Sinipsip ni Alex ang lahat ng impormasyon at bilang isang tagalabas ay halos bago sa kanya ang lahat. Ngayon lang niya nalaman ang tungkol sa mga Twilight, sa apat na ama ng lungsod at sa paraan ng pamumuhay doon. Natuklasan din niya na si Marco pala ay nakatakda ng ikasal kay Constance. Kung hindi pa dumating si Constance sa klinik para alamin ang kalagayan ng kanyang kasintahan, hindi sana nalaman ni Alex at kinalaunan, nagkita ang dalawang babae at binigyan ni Constance si Alex ng susi. Hindi niya tahasang sinabi kung ano ang binubuksan nito, ngunit maaaring ipalagay na susi ito ng isang apartment at binigyan niya ng babala si Alex na magiging mas komplikado pa ang mga bagay sa paglaon, at mas mabuti kung lalabas siya ng lungsod sa lalong madaling panahon. Samantala si Warwick ay nasa morgue malapit sa himpilan ng pulisya, tumutulong siya sa pagkilala sa mga Twilight na ninakawan ni Erica at Mikhail ng kanilang mga tag at pinapanood siya nina Chad at Cody sa pamamagitan ng isang two-way mirror. Nagtataka si Cody tungkol sa kakayahan ni Warwick na tandaan ang mga bagay ng eksakto. Sinabi ni Chad na ito ay tinatawag na hypertime isang syndrome ng supermemorya at binanggit niya na ito ang dahilan kung bakit si Warwick ay maaaring maging kapaki-pakinabang at panganib kung siya ay makikipag-alyansa sa isa sa mga pamilya. Hindi pa banggitin ang kanyang pakikipagtulungan kay Nick, na itinuturing ni Chad na isang naglalakad na makina ng pagpatay at pagkatapos tumulong sa pulisya, pumunta si Warwick sa mansyon ng Monroe upang pag-usapan si Erica. Walang nakakaisip na siya ay buhay pa at kahit si Deleco, na nananatiling tahimik tungkol sa nakakagulat na tuklas na ito at naalala niya ang araw nang akala niya nawala na niya ang kanyang kapatid na babae. Noon sina Nick at Warwick ay bahagi ng pamilya Monroe at naroon sila upang iligtas ang mga biktima ng pag-atake sa institusyong tinitirahan ng maraming batang Twilight. Naroon din si Chad, nagbibigay ng mga utos sa kanyang mga tauhan. Kinuha ni Warwick ang isang batang Yang, na nagsabing masyadong mabilis ang pag-atake at maraming bata ang nadakip kasama na doon si Erica, at di kalayuan sa kanila ay si Nick na nagbabantay sa batang si Deleco. Hawak ng bata ang isang laruan na kuneho na dating pag-aari ng kanyang kapatid na babae at sa kasalukuyan, si Deleco lang ang makakapikit habang nakabitin ang malubhang implikasyon ng pagkakaroon ni Erica sa kanila. Pagkatapos ng pagdalaw na ito ay umuwi si Warwick. Pinapanood siyang lumakad palayo ni Daniel Monroe at iniisip niya na oras na para umalis. Sa likuran niya ay si Ivan na tila naghihintay sa kanya at ipinahiwatig na alam ni Daniel kung sino talaga si Ivan, at kung kanino siya nagtatrabaho. Marahil para sa kapakanan ng kanyang pamilya, nananatili siyang tahimik tungkol sa lahat ng ito at nang umuwi si Warwick ay natagpuan niya si Alex na naghihili ng sanggol. Nangyari na nagpa siya si Loretta na manatili sa handyman para sa kanyang proteksyon at dinala niya ang sanggol kasama niya. Ito ang parehong sanggol na dala ng ina na nabanggit kanina, na sa kasamaang palad ay namatay sa pag-atake kagabi at sinabi ni Warwick kay Alex na kailangan niyang gumawa ng isang bagay, kaya kailangan niyang umalis. Tiwala siya na sapat na si Nick upang protektahan sina Alex at Loretta at sa pagkasabi nito, umalis siya at habang naglalakad siya sa kalye, nabangga niya ang isang hindi pamilyar na lalaki. Ang lalaki ay may pilak na buhok at isang tribal na tato sa kanyang braso. Nakaramdam si Warwick ng hindi magandang pakiramdam mula sa kanya, ngunit hindi siya kumilos hanggat hindi siya sigurado. Siyempre tama ang kanyang hinala, dahil ang lalaki na nabangga niya ay kilala bilang Striker, isa sa mga Esmanets at ang kanyang mga kasama ay nagsisimula na ng gulo sa kanilang target. Tinawagan ni Housen mula sa Polkley Guild si Galahad upang suriin ang progreso ng paglilinis ng club. Sa ngayon ay maayos ang lahat at binanggit ni Housen na magpapadala siya ng tulong sa pamamagitan ni Doug. Ngunit naputol ang kanilang tawag at di ito masyadong inisip ni Galahad at nagpas siyang pumunta siya mismo sa guild upang bisitahin ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi pa niya alam na ang guild ay inaatake na at nakatanggap si Housen ng ulat tungkol sa isang panghihimasok sa isa sa kanilang mga teritoryo.
Isang batang babae ang tila may sala at bukod pa rito, lahat ng kanilang mga linya ay naputol at sinabi ng kanyang mga likas na ugali na ito ay hindi pangkaraniwang insidente, kaya tinawag niya ang mga maaaring tumugon upang ihanda ang arsenal at asahan ang nalalapit na pag-atake. Tungkol kay Doug ay pinadala pa rin niya ito kasama ang 2 bantay upang suriin ang sitwasyon, hindi niya alam na ang babaeng iyon mula kanina na ang pangalan ay Sig ay naghihintay na para sa kanilang ambush. Madali niyang napapabagsak ang mga bantay at bago pa man sumugod ang kanyang kasama na si Colt, doon ay sinusugatan si Doug sa dibdib at nang walang babala ay nayayanig ang lungsod ng ergastulum ng mga pagsabog. Higit pa sa mga pagsabog, ang mga tao ay nagulat na nangyari ang mga pagsabog sa paligid ng teritoryo ng Polkley Guild, isa sa mga balwarte ng 4 na ama at ang pangunahing institusyon na kumokontrol sa mga Twilight. Alam ng karaniwang tao kung gaano kahirap ang mga tag na tao, kaya ang pag-atake sa guild ay nangangahulugan ng isang akto ng digmaan at nanatiling kalmado si Hausen sa kabila ng katotohanang kalahati ng mga gwardya ay nahulog sa kamay ni Sig, ang kalaban na umaatake. Pumunta siya sa kwarto ni Gina Polkley at iniulat ang tungkol sa sitwasyon, nakilala nila ang 3 salarin subalit ang usok mula sa mga pagsabog ay maingat na itinago ang kanilang amoy at batay sa mga kasanayan at pagkatuso na ipinakita sa pagpatay sa mga Twilight. Walang duda na sila ay mga hunter. Kakagising lang ni Gina, habang si Ginger ay nagbibihis pa at binuksan niya ang isang malaking metal na sliding door sa isang pader at mula roon nakita niya ang kaguluhan ng kanyang mga tauhan, at si Sig naman na naghihintay na makita siya. Bilang pagbati, tinawag niya si Gina na isang maruming matandang bruha at bigla ang umatake si Colt kay Gina at madaling nabali ni Ginger ang kutsilyo ni Colt, habang si Gina ay nanatiling kalmado at walang pakialam at hiningi ni Gina sa isa pa niyang tauhan, si Tris ang ulat sa accounting. Sinabi ni Tris na ihahanda niya ang mga tansya sa pagkukumpuni sa pamamagitan ng bukas, napabuntong hininga at nagpasya si Gina na matulog na lang ito, na parang isa lamang itong karaniwang araw ng kaguluhan ng Twilight. Nagprotesta si Sig ngunit isang tingin mula kay Gina ang nagpatigil sa kanya at maging kay Colt at sapat na sabihin na higit pa kay Ginger. Si Gina ay ang taong hindi dapat nilang pinapagalit at sinabi ni Gina na ang pagpatay sa 50 o 100 ng kanyang mga tauhan ay hindi nagpaparamdam sa kanya ng kakaiba, tinalikuran niya si Sig at inutusan si Hausen na asikasuhin sila. Gusto sana ni Sig na umatake, ngunit pinigilan siya ni Emilio sa pamamagitan ng pagsabog ng bubong malapit sa kanya at pinaalalahanan niya siya na masyado pang maaga para umatake. Sa pag-atubili, umalis sina Sig at Colt subalit hindi nagtagal nang tanungin ni Hausen kung sino sila at si Colt ang nagsabi sa kanila na ang kanilang grupo ay tinatawag na Tretty Esmanets, at sila ay nagtatrabaho para kay Oranos Corsica. Ang impormasyong ito ay nakakaapekto kay Gina at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Si Alex ay nananatili sa opisina ng handyman, nagbabasa ng higit pang mga materyales tungkol sa mga Twilight. Lumabas si Loretta mula sa kwarto, naghahanda ng umalis at balak niyang bumalik sa kanyang club, ngunit bago iyon ay siniguro niya na may mag-aalaga sa sanggol na dinala niya roon kagabi. Sa kabutihang palad, may nag-alok na mag-ampon sa sanggol na ikinatuwa ni Alex at mali niyang tinawag ang sanggol na Emilio, na nag-trigger ng isa pang episode ng kanyang sintomas ng withdrawal. Sa pagkakataong ito, naalala niya ang pangalan ng kanyang kapatid at pakiramdam niya ay mahina at disoriented. Wala nang magawa si Loretta kundi iwanan siyang natutulog sa kama at bumalik sa kanyang lugar. Sa mga kalye, patuloy na nakatingin ang mga tao sa usok na lumalabas mula sa mga target na gusali at kasama sa kanila si Granny Joel. Pumasok si Galahad sa kanila at nakita ang maraming katawan na nakatambak sa mismong lugar. Tumakbo siya ng mabilis hanggat maaari nang una niyang marinig ang mga pagsabog. Ngunit ang tanging nagawa niya ay mag-warning sa mga normal na tao na huwag makisangkot sa isang Twilight. Inutusan niya si Granny Joel na pumunta sa isang ligtas na lugar at patuloy na naglakad si Galahad patungo sa guild at sa daan, nakasalubong niya si Doug at pilit na kumapit si Doug sa kanyang buhay kahit na pagkatapos ng malaking pagkawala ng dugo dahil sa mga sugat sa kanyang dibdib. Nais niyang makahanap ng isang taong mapagkakatiwalaan niya ng impormasyon tungkol sa mga umaatake. At nang makita niya si Galahad, nakaramdam siya ng kaginhawaan. Bumagsak siya sa mga bisig ng malaking lalaki at iniaalok sa kanya ang kanyang tag, tiniyak sa kanya ni Galahad na sila at ang iba pa ay susunod na agad at sa gayon, binawian ng hininga si Doug. Sa punong tanggapan ng Monroe,
Nagpa siya si Delacoe na hanapin ang kanyang kapatid na babae at matapos malaman mula kay Warwick na siya ay buhay, umaasa siyang makasama ulit siya at iligtas siya mula sa anumang posibleng brainwashing na maaaring nangyari sa kanya. Kasama niyang pumunta si Yang at nagpaalam sa kanila mula sa gate sina Diego at Miles, nakikiramay sila sa kanyang pangangailangan na hanapin ang kanyang kapatid at naglakad sila sa mga kalye ng lungsod, kung saan naririnig nila ang mga pagsabog. Ngunit ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap at nakakuha sila ng malaking pahiwatig ng walang ingat na umatake ang isang maliit na batang babae kay Delacoe. Inakala siyang si Erica at nahuli ni Delacoe ang batang babae, na ang pangalan ay Heather at mahinahon na tinanong siya para sa anumang impormasyong alam niya. Sa kabutihang palad ay may alam si Heather at nakita niya si Erica na pumatay sa kanyang kapatid, sinundan niya ito upang bumawi sa kanyang kapatid at sa impormasyong iyon, namuna si Heather kay Delacoe at Yang. Sa isa pang bahagi ng lungsod ay nakuha ni Marco ang isang kahon ng mga armas mula sa kanyang kasintahang si Constance, nagbahagi sila ng halik bago maghiwalay. Si Marco ay babalik sa club at si Constance naman ay sa tindahan ng tabako ng kanyang lola. Pagdating doon, nakita ni Constance ang isang suki na naghihintay at kung alam lang niya na ang suki na ito ay si Beretta na isa sa mga Esmonets, ay tumakbo na sana siya palayo. Subalit kahit alam pa niya ang tungkol sa mga Esmonets ay malabo pa ring makalayo si Constance kahit isang hakbang at bumili si Beretta ng isang pakete ng sigarilyo, ngunit nang maamoy niya ang scent ni Constance, agad niyang nalaman kung sino siya. May masama na tingin sa kanyang mga mata habang hawak niya ang mga kamay ni Constance, sinasabing amoy siya katulad ng matandang lalaking minsan niyang nakilala at pagkatapos nun, hulaan na lang ng kahit sino kung ano ang nangyari kay Constance. Sa club ay nakatanggap ang isa sa staff ng tawag tungkol sa pag-atake sa guild, at ang kumpirmasyon na sila ay mga hunter at nag-alala si Marco nang malaman kung sino sila at agad niyang tinanong kung isa sa kanila ay isang matangkad na lalaki na may pilak na buhok at tribal na tattoo, ngunit sinabi ng staff na ang mga paglalarawan ay tungkol sa isang batang babae at isang batang lalaki. Tumakbo si Marco palabas ng club at papunta sa tindahan ni Granny Joel, kung saan dapat naroon si Constance subalit walang tao sa tindahan at sa takot sa pinakamasamang senaryo, bumalik siya sa club. Bumuhos ang ulan sa lungsod, pinapawi ang anumang posibleng apoy na maaaring sanhi nito at umatras na ang mga Esmonets, ngunit nagawa na nila ang kanilang layunin. Niyanig nila ang mga kapangyarihan ng Ergastulum at nagising si Alex, nahihilo mula sa kanyang episode ng withdrawal kanina at sa tabi niya si Nick, tiningnan siya ni Alex at sinabing pamilyar siya. Sa isa pang alaala at bagamat malabo ang dumating sa kanya habang siya ay natutulog, nakita niya ang silhouette ni Nick na niligtas siya noon at marahil iyon ang dahilan kung bakit siya nanatili malapit sa opisina ng handyman noon, kung bakit madalas niyang tinitingnan ang kanilang bintana subalit hindi kailanman inaamin ni Nick iyon. Ang katok sa pintuan ang nagudyok sa kanya na tumayo at buksan ito, sila ay mga tauhan ni Loretta at nagtatanong kung maaari si Nick na tumayo bilang kanyang bodyguard. Hindi pa bumabalik si Galahad mula sa club at si Marco ay nalulungkot pa rin dahil sa pagkawala ng kanyang kasintahan, pumayag si Nick, ngunit inutusan niya si Alex na manatili sa opisina at marahil ito ang pinakaligtas na lugar sa Ergastulum pagkatapos ng mga kamakailang insidente. Sa pag-atubili ay nanatili si Alex at nabalitaan ni Granny Joel kung ano ang nangyari sa kanyang apo, galit na galit at pumunta siya sa club, nakita si Marco at sinaktan siya gamit ang kanyang tungkod. May sinabi siyang kawili-wili habang ginagawa ito at tinanong niya si Marco kung balak din ba niyang kunin si Constance, katulad ng pagkakakuha niya sa mga magulang nito mula sa kanya, tinanong niya kung hindi ba titigil ang mga Esmonets sa pagdudulot ng paghihirap sa mga tao. Mula sa kanyang mga tanong, masasabi na may naunang koneksyon si Marco sa mga Esmonets at tumigil lang si Granny Joel sa pagpalo sa kanya nang dumating si Nick at kinuha ang kanyang tungkod. Lumabas ang matandang babae sa ulan pero alam niyang sinundan siya ni Nick. Sa pakiramdam ng pagkadesperado, sinabi niya kay Nick na hindi mahalaga kung ang ulo ni Constance o ang kanyang daliri ang babalik, basta ang importante na siya ay bumalik at nanatili lamang si Nick sa kanyang katahimikan. Sa punong tanggapan ng Monroe sa wakas ay dumating doon si Warwick at sinalubong siya ni Miles, magkasama na pinag-uusapan nila ang mga pangyayaring kamakailan at alam nila na inatake ng isang grupo na tinatawag na Tretty Esmonets ang guild. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na dati nang umiiral ang grupong teroristang ito at ang kanilang pangalan na Tretty Esmonets ay Ruso para sa ikatlong mga maninira,
na nagpapahiwatig na ito ay ang ikatlong pagbabalik ng isang grupo na mas malakas pa sa mga Twilight. Sa parehong oras sa club, inaalala rin ni Marco ang kanyang panahon nang siya ay isa pang hunter at kabilang sa Viceroy Esmanets o pangalawang mga maninira. Inilarawan niya ang mga hunter bilang superhuman at ang tanging pagkakaiba nila sa mga Twilight ay hindi sila umaasa sa Celebrail na nagbibigay sa kanila ng higit na kalayaan. Sabi ni Marco, kahit sa mga hunter ay may isa na sobrang lakas at ang pangalan niya ay Striker, naniniwala siya na maaaring may kinalaman si Striker sa pagkawala ni Constance. Kung hindi siya ay siguradong isa sa kanyang mga dating kasamahan at ang dahilan ay para gumanti sa kanya, dahil iniwan niya sila noon at pagdating sa Striker, nasa punong tanggapan na siya ng Monroe. Ipinahayag niya na gusto niyang makita ang matandang si Monroe at nakita siya nina Warwick at Miles. Tumakbo sila sa opisina ng boss para lamang mahanap itong walang laman at sabi ni Miles, maaaring kasama niya si Ivan. Ngunit nang sabihin ni Warwick na hindi niya kilala si Ivan, nagsimula ang mga pagdududa at noon lamang nila napagtanto na itong si Ivan ay isang spy na inilagay sa kanilang organisasyon at kung kasama ng boss si Ivan, maaaring huli na. Subalit ipinahayag ni Miles ang kanyang paniniwala na buhay pa ang boss at armado ng paniniwalang ito. Hinanda nila ang kanilang sarili na harapin si Striker at parang naglalakad lang si Striker sa mga pasilyo ng mansyon na parang nasa parke. Pagdating niya sa harap ng isang pinto, binuksan niya ito para lamang makita si Miles na nakaupo sa likod ng isang desk. Ito ay perpektong paghahanda para kay Warwick na maambush siya, kasama ang simpleng patibong na inilagay niya sa pinto. Ngunit hindi dapat maliitin si Striker at madali niyang napagtagumpayan sina Warwick at Miles. Nang hawakan ni Striker si Warwick sa leeg, sinamantala ni Miles ang pagkakataon para saksakin si Striker mula sa likuran. Sinipa niya siya, at sinaksak si Warwick gamit ang kutsilyo at huli na nang ma-realize niyang iniksyonan siya ni Warwick ng downer na isang uri ng depressant na Celebrail. Sa galit ay itinapon niya si Warwick sa bintana at di malinaw kung ano ang susunod na mangyayari sa mga mamamayan ng Ergastulum, malaya pa rin ang mga Esmanets at gayon din sina Erica at Mikhail. Sa katunayan ay ipinaalala ni Erica kay Mikhail na oras na at pareho silang umalis sa bodega na ginagamit nilang hideout, at sa tadhana ay nanguna si Heather kina Delacoe at Yang sa District 6 kung saan huli niyang nakita si Erica. Pagtingin niya, sa wakas ay nakita ni Delacoe ang kanyang kapatid na tumalon mula sa isang bubong patungo sa isa pa at sa ibang lugar sa lungsod, binigyan ni Monroe ng isang huling malungkot na tingin ang Ergastulum, bago sumunod kay Ivan papasok sa isang tunnel. Hindi alam kung ano ang plano niya sa kanyang isipan, at walang indikasyon kung siya ay makakalabas doon ng nabubuhay at lahat ay nakatigil sa Ergastulum at habang nakahiga siya sa damuhan na sugatan at dumudugo, nagtataka si Warwick kung ano kaya ang nangyari kung mayroon siyang parehong sobrang pisikal na lakas tulad ni Nick.